Isipin nyo ang isang tipikal na umaga sa isang ordinaryong bahay sa Manila. Bago pa man sumikat ang araw, gising na si nanay, hawak ang kanyang maliit na notebook at seryosong nagbabudget para sa buong linggo nakalista. Ang pambili ng bigas, isda, pamasahe sa jeepney, nakakakabang bayarin sa kuryente at mobile load. Kapag narinig natin sa balita na tumaas ang presyo ng langis sa world market, hindi ito isang abstract na konsepto na pwede nating baliwalain. Nagiging dagdag na piso ito agad sa pamasahe sa jeep, mas mahal na sardinas sa paborito nating sari-sari store, at mas mabigat na Meralco bill na papasanin sa katapusan ng buwan. Bago tayo lumalim sa ating usapan ngayon, nais ko lang maglagay ng mabilis na disclaimer na ang lahat ng ibabahagi ko ay nakabase sa personal na pagsusuri ng mga datos at economic trends. Hindi ito ginawa upang mang-insulto, umatake o magpababa ng tingin sa anumang bansa, gobyerno, grupo o mga individual. Layunin lang natin na himayin at intindihin ang mga komplikadong pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya para mas makita natin kung paano ito nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos nating tingnan ang sarili nating bakuran, ilipat natin ang kamera at pansin sa bansang matagal na nating tinitingala bilang modelo ng pag-asenso, ang Japan. Kapag sinabi nating Japan, ang unang naiisip natin ay ang mga walang delay na bullet train, advanced robotics, matitibay na Toyota at ang sikat na precision ng kanilang teknolohiya. Pero sa bagong energy race ng Asia, ang dating sensei ng rehiyon ay biglang mukhang isang estudyanteng hindi nakapag-review at naiwan sa exam. Paano nangyari na ang Japan, na minsang naging simbolo ng industrial discipline, ay napunta sa posisyong tila nawalan ng energy crown? At paano naman na ang South Korea, na dati ay humahabol lang, ay biglang mukhang mas handa at dominado na ang bagong laro? Kung gagamit tayo ng banayad na paghahambing, parang may dalawang malaking sari-sari store sa kanto ng barangay natin. Si Japan bumili ng napakamahal at imported na freezer para lang siguraduhin hindi masisira ang kanyang mga paninda, pero dahil sa sobrang pag-iingat ay nakalimutan niyang tingnan kung may abot kayang kuryente bukas. Sa kabilang banda, si Korea ay hindi lang basta bumili ng freezer. Gumawa pa siya ng sariling linya ng kuryente, nag-set up ng sariling delivery system at gumawa ng resibo para mabilis ibenta ang serbisyo niya sa buong barangay. Siyempre, dapat nating bigyang linaw agad na hindi naman ito simpleng kwento na bagsak ang Japan at panalo ang Korea dahil mas komplikado ang realidad kaysa sa mga headline. Sa totoo lang, pareho silang mga bansang import-dependent pagdating sa enerhiya. Ayon sa datos ng International Energy Agency o IEA, napakababa ng energy self-sufficiency ng dalawang bansa. Ang Japan ay nasa humigit kumulang 13% lamang, habang ang South Korea ay nasa humigit kumulang 19%. Ibig sabihin, kahit gaano pa kalaki ang kanilang foreign direct investment at GDP, pareho pa rin silang nakatingin sa dagat, nag-aabang ng mga tanker at LNG cargo, naghahanap ng uranium supply at palaging nagbabantay sa mga Middle East maritime routes. Ang tunay na hari ng enerhiya sa Asia ngayon ay hindi ang bansang may pinakamalaking perang itinapon sa iba't ibang proyekto, kundi ang bansang mas mabilis magpalit ng direksyon kapag biglang nagbago ang ihip ng hangin sa mundo. Akala ng marami, dahil ang Japan ang matagal na naging modelo ng high-tech Asia, sila rin ang natural na magiging leader sa bagong energy transition na ito. Pero ang naging problema, pwedeng maging sobrang maingat ang isang sistema hanggang sa ang tinatawag nilang strategy ay mauwi sa pagiging parking lot na lamang ng napakalaking pera. Habang nagbabayad ng napakamahal ang Japan para lang mapanatili ang kanilang energy security, unti-unti namang ginamit ng South Korea ang kanilang nuclear technology, industrial policy, shipbuilding capacity, battery supply chains, at aggressive export strategy para kunin ang puwang na dahan-dahang iniwan ng Japan. Dapat din tayong maging napakaingat sa framing ng madalas nating marinig sa balita na 130 billion USD na naglaho di umano sa ekonomiya ng Japan. Hindi ito dapat ipresenta sa publiko na literal na nawala ang pera na parang ninakaw o sinunog ng gobyerno.
Mas matibay at mas tumpak itong ikuwento bilang isang dambuhalang kapital na maaaring naipit, nalugi sa timing o nawalan ng strategic value dahil biglang nagbago ang presyo ng enerhiya, bumaligtad ang geopolitics, nagbago ang nuclear policy, at uminit ang clean energy competition. Kung titingnan natin ng realistiko, hindi natalo ang Japan dahil nawalan ito ng yaman, kundi dahil naging mabagal ang pag-ikot at pag-adjust ng energy system ito pagkatapos ng matinding trahedya sa Fukushima. Naging napakabigat din ang kanilang bureaucratic processes at naging labis ang kanilang pagdepende sa imported na fossil fuels. Ipaliwanag natin ang mekanismo ng nangyari. Pagkatapos ng Fukushima noong 2011, naging napaka-politically toxic ng issue ng nuclear energy sa buong bansa. Maraming reactors ang biglaang natigil at hindi napayagang mag-operate muli at para punan ang napakalaking kakulangan sa kuryente. Kinailangan ng Japan na umasa ng mas malaki sa importasyon ng LNG, carbon at langis. Sa papel at bilang isang panandaliang solusyon, naging pragmatic iyon para hindi magka-brownout sa Tokyo at Osaka. Pero sa totoong mundo ng global supply chain, ang ibig sabihin nito ay nakatali ang kanilang kapalaran sa presyo ng mundo. Kapag gumalaw ng kaunti ang presyo ng LNG o nagkaroon ng biglaang tensyon sa Strait of Hormuz, literal na nanginginig ang buong cost structure ng mga negosyo at pabrika sa Japan. Dito nagagamit ang 130 billion USD bilang isang malakas na simbolo ng kanilang investment burden. Ito yung napakalaking gastusin nila sa LNG infrastructure, sa mga overseas energy projects, sa mga malalaking taya sa hydrogen at ammonia, at sa pagbili ng napakamahal na fossil fuels. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ito literal na nawala. Mas tama itong ilahad bilang kapital na hindi agad nakapagbigay ng inaasahang strategic return na magpapanatili sana sa kanilang pangingibabaw. Sa mas praktikal na pananaw, may mabigat at seryosong dahilan kung bakit kinailangan itong gawin ng Japan. Para sa isang bansa na walang malaking domestic oil at gas reserves, ang energy security ay katumbas ng national survival. Hindi pwedeng basta mag-anunsyo ang gobyerno na mag-renewables tayo lahat simula bukas dahil ang kanilang libu-libong pabrika, mabilis na tren, ospital at maselang semiconductor supply chain ay kailangan ng 24,007 na stable baseload power. Pero kapag sobra ang gastos mo para lang masiguro ang imported fuel security, nagiging napaka-defensive ng iyong strategy at nauubos ang pondo para sa inobasyon. Parang isang pamilya ito na laging bumibili ng pinakamahal at imported na bigas dahil sobrang takot magkulang ang pagkain sa hapag pero sa huli, hindi na nakapag-invest sa pagbili ng sariling palayan, paggawa ng imbakan o pagpapabuti ng kanilang logistika. Dahil dito, nanatiling mabigat ang fossil fuel reliance ng Japan. Base sa mga kamakailang ulat, ang fossil fuels ay nagbibigay pa rin ng malaking bahagi ng power mix ng bansa kahit pa unti-unting lumalago ang kapasidad ng solar power. Dagdag pa rito, ang nuclear restart ng Japan ay napakabagal dahil sa mga isyong politikal at kaligtasan. Kahit ang kanilang malaking pasilidad tulad ng Kashiwazaki Kariwa Unit 6 ay nakatakda palang bumalik sa commercial operation noong April 2026 matapos dumaan sa napakahabang pagkaantala at mga technical na pagsusuri. Dahil sa sitwasyong ito, ang anumang Middle East disruption at oil uncertainty ay direktang tumatama at nagpapabigat sa ekonomiya ng bansa. Kapag mahal ang energy import, automatikong tumataas ang production cost ng mga kumpanya. Kapag tumaas ang production cost, humihina ang competitiveness ng kanilang manufacturing sa global market. Kapag humina ang manufacturing, ang direktang apektado ay ang trabaho ng mga tao, ang dami ng exports at ang pangkalahatang investment confidence sa buong bansa. Para sa ating mga Pilipino, ito ang eksaktong katumbas ng isang pamilyang may miyembrong OFW na nagpapadala ng malaking remittance buwan-buwan, pero ang lahat ng pinaghirapang pera ay napupunta lamang sa pagbabayad ng mataas na bills, paghuhulog sa interes ng utang at mga emergency na gastusin. Oo, may pera at may pumapasok na income, pero kung walang long-term na sistema para ma-manage ang gastos, parang naglalagay ka lang ng tubig sa isang timba na maraming butas. Sa kabilang banda, hindi naman basta nanalo o maswerte lang ang South Korea sa labang ito. Ang totoo,
Nakalamang sila dahil mas agresibo at mas matalino nilang ikinabit ang kanilang energy strategy sa kanilang pangkalahatang industrial strategy. Sa maraming lugar, kapag pinag-uusapan ang enerhiya, ang debate ay nakatutok lang kung malinis ba o marumi ang isang source. Pero para sa mga policymakers sa Korea, ang tanong ay palaging mas practical. Paano natin pabababain ang ating import bill? Paano natin papatatagin ang supply ng kuryente para sa ating mga critical na semiconductor plants at heavy industry? At paano natin ibebenta ang ating expertise sa labas ng bansa? Ginamit ng South Korea ang nuclear power bilang isang dambuhalang industrial weapon. Ayon sa ulat ng Reuters, kapansin-pansing tumaas ang nuclear output ng South Korea na malaking tulong para direktang mabawasan ang kanilang paggamit ng coal at ang pangangailangan nila sa fossil fuel imports. Kung titingnan ng datos, ang share ng nuclear energy sa kanilang power mix ay umakyat mula 25.9% noong 2019 patungo sa 31.7% noong 2024. Para sa kanila, ang nuclear energy ay nagbibigay ng hindi nagbabagong baseload power na siyang buhay ng kanilang ekonomiya na nakasandal sa energy-intensive na mga industriya tulad ng semiconductors, steel, shipbuilding, batteries, at advanced manufacturing. Siyempre, hindi naman perpekto ang sistema ng Korea at may mga butas din ang kanilang diskarte. Mayroon silang mga problema sa transmission bottlenecks dahil hindi madaling ilipat ang malaking kuryente. May mga mainit na political debate sa bansa, patuloy ang issue sa nuclear waste disposal at may malaking kakulangan sila pagdating sa renewables. Base pa rin sa ulat, ang renewables at hydropower generation sa Korea ay nasa mahigit 10% lamang na kapansin-pansing mas mababa sa pandaigdigang average. Mayroon silang mga malalaking plano para palawakin ito, kabilang ang isang roadmap na naglalayong umabot sa 100 gigawatts ng renewables by 2030, bagamat amindo ang marami na mahirap itong ipatupad sa totoong buhay. Pero ano ang epekto ng estratehiyang ito sa merkado ng Korea? Dahil may baseload power na maaasahan, mas nagiging predictable ang energy cost kaya mas madaling magplano ng budget ang mga pabrika para sa mahabang panahon. Kapag mas stable ang takbo ng pabrika dahil walang pangamba sa presyo ng kuryente, mas nagiging agresibo at malakas ang kanilang export sa buong mundo. At kapag mas malakas ang pumasok na kita mula sa export, mas maraming sobrang pera o puhunan ang bansa na pwede nilang ibuhos sa pagde-develop ng bagong technology, pagpapalakas ng defense, at pagpapalawak ng kanilang diplomasya. Ihambing natin ito uli sa karanasan natin. Isipin ninyo ang call center o BPO industry sa Pilipinas. Kahit gaano pa kagaling mag-English ang ating mga ahente at kahit gaano sila kasipag mag-night shift, hindi ito sapat para umasenso ang kumpanya kung palaging unstable ang kuryente at paputol-putol ang internet. Kailangan ng matibay na sistema para suportahan ang talento ng tao. Ganoon din ang ginawa sa Korea. Hindi lang sila nagtayo ng planta para makalikha ng kuryente para sa bahay, ginawa nilang bahagi ng kanilang pambansang business model ang kuryente upang manalo sa pandaigdigang kompetisyon. Sa tingin ko, ang isa sa mga pinakamahalagang punto rito ay ang pag-unawa na ang tunay na laban ay hindi limitado sa Japan versus Korea lang. Ito ay isang dambuhalang laban sa pagitan ng pabago-bagong energy cost at ang mismong industrial survival ng isang bansa. Ang korona sa enerhiya ay hindi isang nakadisplay na trophy. Ito ay direktang nakatranslate sa presyo ng kuryente para sa pabrika, gastos sa logistics ng mga produkto, production costs sa manufacturing, at ang pangkalahatang kakayahang manatiling buhay at competitive sa loob ng global supply chain. Sa modern economy, ang enerhiya ay parang dugo na nagpapanatiling buhay sa buong bansa. Hindi lang ito ang bill na binabayaran mo sa bahay. Ito ang puwersang nagpapagalaw sa mga port cranes na nagbababa ng mga container, sa mga cold storage na nag-iingat ng pagkain, sa mga chip fabs na gumagawa ng teknolohiya, at maging sa mga naglalakihang shipyards at fertilizer plants. Kapag naging mahal ang presyo ng enerhiya, automatikong tumataas ang presyo ng halos lahat ng produkto at serbisyo sa merkado.
Para sa Japan, napakahalaga na makahanap ng murang kuryente dahil mabilis na tumatanda ang kanilang populasyon, may napakabigat silang public debt na binabayaran at kailangan nilang manatiling competitive. Para naman sa Korea, mahalaga ito dahil araw-araw silang nakikipagpatayan sa China, Taiwan, Japan, Europe at Amerika sa pag-supply ng semiconductor, batteries at maging sa paggawa ng malalaking barko. Hindi rin naman ibig sabihin na walang ilalaban ng Japan dahil marami silang punto ng lakas. Mayroon silang dambuhalang reserba ng kapital, pinaka-advanced na teknolohiya, makapangyarihang global companies. Hindi basta-basta mapapabagsak ang Japan at may kakayahan itong bumawi kung pabibilisin lamang nila ang kanilang nuclear restarts, aayusin ang grid reform at bibilisan ang pamumuhunan sa offshore wind at battery storage. Ang malaking limitasyon lamang ng Japan ay ang kanilang kultura ng sobrang mabagal na consensus-driven system. Kapag ang bawat mahalagang desisyon ay kailangang dumaan sa napakaraming layers ng politika, pwedeng mauna nang gumawa at magbenta ang kalaban bago pa man matapos ang feasibility study sa Tokyo. Ang Korea naman, kahit mas mabilis, ay hindi immune sa problema dahil mas maliit ang domestic market nila, mataas din ang import dependence sa raw materials, at katulad ng Japan, exposed din sila ng husto sa mga global energy shocks at geopolitical tension. Kahit anong oras na may mangyari sa Strait of Hormuz na isang napakahalagang daanan ng global oil at LNG, ito ay isang malaking risk na magpapanig sa Bank of Japan at Bank of Korea dahil sa posibleng pagtaas ng presyo at inflation. Ang diskarte lang ng Korea ay mas integrated ang kanilang galaw kapag may target ang gobyerno, sabay-sabay na kumikilos ang malalaking kumpanya nila, sinusuportahan ng pondo ng Estado at inilalako sa ibang bansa gamit ang export diplomacy. Para ilapit natin ito lalo sa ating mga Pilipino, bakit nga ba mahalaga ang isyung ito sa atin? Dahil tayo man ay nasa parehong bitag, ang kaibahan lang mas maliit at manipis ang ating unan kapag bumagsak tayo kumpara sa dalawang mayamang bansang ito. Ang Pilipinas ay hindi kasing yaman ng Japan o kasing advanced ng Korea, pero nakatali rin tayo sa imported na enerhiya, umaasa tayo sa imported na food inputs tulad ng fertilizer, mataas ang maritime exposure natin, at palagi tayong nakikipagbuno sa household level inflation. Ang mekanismo nito sa ating araw-araw na buhay ay napakasimple pero masakit dahil tayo ay isang arkipelago, ang ating pagkain, krudo, construction materials, at lahat ng imported goods ay kailangang dumaan muna sa barko, ibaba sa mga ports natin, isakay sa mga truck, at iimbak sa mga warehouse. Kapag tumaas ang fuel cost dahil sa global energy market, tataas ang bayad sa logistics. At kapag tumaas ang logistics, ipapasa ito ng negosyante kaya tataas ang presyo ng paninda sa sari-sari store. Dito pumapasok ang mga pamilyar nating eksena. Ang nanay na na-stress sa pagtaas ng presyo ng bigas per kilo. Ang jeepney driver na halos walang maiuwing kita kakahintay ng fuel rollback. Ang call center worker na malaki nga ang sweldo pero nauubos naman sa pagbabayad ng kuryente para sa aircon, at ang OFW na nakikita ang pinaghirapang remittance na nalulusaw lang dahil sa taas ng presyo ng bilihin at kuryente sa bansa. Oo, meron din tayong mga sariling alas sa labanang ito. Nariyan ang ating strategic na lokasyon sa rehiyon. Ang ating napakaraming kabataan at skilled workforce, ang matatag nating BPO sector, at syempre, ang malakas na buffer na patuloy na ibinibigay ng OFW remittances taon-taon. Meron din tayong napakalaking potensyal para palaguin ang ating sariling renewable energy. Pero ang pinakamabigat nating limitasyon ay ang patuloy na mataas na exposure sa imported fuel at ang matinding volatility ng presyo ng pagkain sa global market. Hanggat walang malinaw at matatag na long-term energy policy ang bansa, ang pangarap nating maging isang industrial powerhouse ay palaging mabibitin. Hindi kasi pwedeng gawing permanenteng painkiller ang padala ng mga OFW para gamutin ang isang napakalalim na structural weakness ng ating ekonomiya. Kung titingnan natin ng mas detalyado, ang ating BPO sector
ay nangangailangan ng napaka-reliable na kuryente at data infrastructure. Hindi pwedeng may rotational brownout habang kausap nila ang mga kliyente sa kabilang panig ng mundo. Ang ating food system din mula sa mga cold storage na nag-iingat sa isda hanggang sa transportasyon ng gulay mula sa mga probinsya patungo sa Metro Manila ay nakadepende ng husto sa enerhiya. Bukod pa rito, dahil sa patuloy na tensyon sa South China Sea at iba pang major choke points, automatikong tumataas ang risk premium sa shipping sa tuwing may sigalot. Ito ang dahilan kaya ang pinag-uusapan nating energy race ng Japan at Korea ay hindi isang foreign drama lang na pwede nating panoorin sa malayo. Ito ay isang direktang warning label para sa atin. Kung ang mga first world na bansa nga na may dambuhalang pondo ay pinagpapawisan sa isyong ito, paano pa tayong may mas manipis na fiscal space? Kailangan maramdaman natin na kapag hindi inayos ang pundasyon, tayong mga ordinaryong mamamayan ang sasalo ng buong impact. Kumbaga sa chinesmis natin sa kanto, kapag nagkamali ang energy strategy ng Japan, mga investors at stock market lang muna nila ang kinakabahan. Pero kapag nagkamali ang energy strategy ng Pilipinas, si nanay sa palengke ang unang-unang nakakaalam dahil agad magmamahal ang presyo ng kamatis at sibuyas. Ngunit hindi rin natin dapat gawing isang perfect fairy tale ang kwento ng Korea na parang tapos na ang laban at sila na ang absolute winner. Ang liderato sa enerhiya ay mabilis magbago kapag may bagong teknolohiya na pumasok, kapag biglang nag-iba ang presyo ng langis o kaya ay nagkaproblema sa domestic politics at kapasidad ng grid. May advantage nga ang Korea dahil sa mataas nilang nuclear output at magandang industrial coordination, pero may malaking problema pa rin sila sa integration ng renewables. Hindi madaling ipasok ang solar at wind power kung mahina ang transmission system. At madalas, hindi sapat na marami kang itinayong planta kung hindi kaya ng mga linya na dalhin ang kuryente sa mga lugar na nangangailangan nito. Sa kabilang banda, kahit mabagal ang pagtugon ng Japan ngayon, mayroon silang napakalalim na engineering depth, bilyon-bilyong kapital at malaking potential para sa matinding comeback. Kapag nagising ang Japan at tuluyan nilang napaayos ang kanilang nuclear restart kasabay ng malawakang clean energy build-out at battery storage expansion, asahan nating babalik sila bilang isang napakaseryosong contender. Ang limitasyon nga lang, ang bawat taon ng pag-aantala ng Japan ay may napakalaking presyo sa mundo ng geopolitics at international trade. Ang pagiging mabagal ay hindi neutral. Madalas, ang pagiging mabagal ay simpleng katumbas ng pagkatalo sa timing at pagkawala ng mga oportunidad. Kapag nagtuloy-tuloy ang pag-angat ng Korea at lalo nilang nai-export ang kanilang energy technology at industrial model, siguradong lalakas ang kanilang diplomatic leverage, hindi lang sa Middle East, kundi pati na rin sa Europe at lalo na rito sa emerging markets ng Southeast Asia. Samantala kung ang Japan ay mananatiling sobrang maingat, maaaring lumipat ang kumpiyansa ng mga global investors patungo sa Korea. Pero hindi rin malayo na sa huli. Pareho silang mapilitang mag-cooperate dahil sobrang laki ng energy security risks para harapin nilang mag-isa. Kapag nangyari ito, pwede silang bumuo ng isang napakalakas na Northeast Asian Energy Bloc na may direktang epekto sa supply chains natin dito sa ASEAN. Kaya naman para sa atin sa Pilipinas at sa buong rehiyon ng ASEAN, ang malaking aral ay huwag nating sukatin ang galing ng energy strategy sa dami ng magagandang press release ng mga politiko. Maraming gobyerno mahilig sa mga naglalakihang announcement. Magtatayo raw ng hydrogen hub, bubuo ng green corridor, maglalagay ng mega LNG terminal, magpaplano ng nuclear study, o maglalatag ng dambuhalang offshore wind farm. Pero bilang mga mamamayang nagbabayad ng buwis, ang dapat nating itanong ay ito. Bumaba ba talaga ang import vulnerability ng ating bansa? Mas naging stable at reliable ba ang power supply sa mga probinsya at hindi lang sa Manila? Bumaba ba ang presyo ng kuryente para sa mga pamilya at pabrika? Nadagdagan ba ang mga dekalidad na trabaho dahil nagtiwala ang mga investors? Malaki ang growth potential ng ASEAN. Dumarami ang ating populasyon, tumataas ang demand para sa mga produkto at nasa perpektong posisyon tayo para sa manufacturing relocation mula sa China at iba pang bahagi ng mundo. Pero narito ang malaking risk. Kung sabay-sabay natataas ang energy demand nating lahat,
Pero hindi sapat ang pondo na ibinubuhos natin sa local clean power at grid investment. Lalo lang tayo magiging dependent sa pag-import ng mahal na LNG at coal mula sa labas. Ibig sabihin ito, ang inaasam nating matamis na economic growth ay palaging may nakatagong anino ng imported inflation risk na unti-unting uubos sa purchasing power ng bawat Pilipino. Sa huli, ang bansang may mas mura at mas maaasahang enerhiya ang siyang mas madaling makakahila ng mga bagong factory, data centers at malalaking negosyo. Ang bansang may napakamahal na kuryente ay mapag-iiwanan at mananatiling puro consumer market na lamang at hindi magiging production base. Para sa Pilipinas, ito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng nakontento na lang tayo na may trabaho naman sa call center kumpara sa inaasam nating estado kung saan may trabaho sa mga local na factory, masiglang logistics, nagtatayo ng mga battery assembly plants, at mayayaman ang ating high-value services. Kaya babalik tayo sa pinakasentro ng ating insight para sa video na ito. Ang Japan ay hindi naman basta naging mahina o nawalan ng galing. Ang South Korea ay hindi naman biglang naging invincible na walang kapintasan. Ang talagang nangyari ay nagbago ang mga patakaran ng laro. Sa makabagong mundo na puno ng mahal na fuel, matinding choke point risks, pagbabalik ng nuclear debate, clean energy race at masikip na industrial competition, mas mahalaga na ngayon ang bilis ng pagdesisyon, ang husay ng coordination at ang bilis ng execution kaysa sa hawak mong reputasyon o nakaraan. Ang tinutukoy nating 130 billion USD na naglaho ay hindi lang simpleng kwento tungkol sa kwenta ng pera o lugi sa negosyo. Isa itong napakalinaw na babala para sa lahat ng bansa, malaki man o maliit. Kapag ang isang malaking investment ay hindi tumama sa tamang timing at hindi suportado ng buong sistema ng bansa, pwede itong maging isang malaking monumento ng pag-aalinlangan na walang pakinabang. At kapag ang isang bansang dating humahabol lang ay mas mabilis na nakapag-adjust sa sitwasyon, madali nitong makukuha ang korona kahit pa hindi naman ito ang dating paboritong manalo sa karera. Para sa Pilipinas, ang aral ay napakasimple pero napakabigat dalhin sa araw-araw. Ang pag-uusap tungkol sa energy policy ay hindi isang boring na topic para lang sa mga engineers o mga nagde-debate sa Senado. Ito mismo ang nasa likod ng mahal na presyo ng bigas na binibili mo, ng pamasahe mo tuwing umaga, ng trabaho ng asawa mo sa gabi, ng remittance ng kamag-anak nyo sa Dubai na laging kulang, at ng pangarap natin bilang isang bayan na magkaroon ng sarili nating matatag na industriya. Ang tunay na sukatan ng energy leadership ay hindi nangyayari sa mga magagarang press conference, hindi sa ribbon cutting ng mga bagong pasilidad, at lalong hindi sa mga flashy na slogan tuwing may kampanya. Ang tunay na sukatan ay kung pagdating ng matinding krisis sa labas ng ating bansa, kaya ba nating panatilihing bukas at tumatakbo ang ating mga pabrika? Abot kaya ba ang pagkain sa ating mga hapagkainan? Patuloy bang gumagana ang ating mga port at logistika? Stable ba ang trabaho ng ordinaryong Pilipino? At hindi nanginginig sa kaba ang buong bansa tuwing may balitang gumalaw ang presyo ng langis sa Middle East? Sa huli, sa mabilis at walang awang energy race na ito, ang korona ay hindi automatikong ibinibigay sa bansang may pinakamalaking pera sa bangko. Ibinibigay ito sa bansang marunong gawing kapaki-pakinabang na strategy ang bawat kilowatt na lumalabas sa kanilang grid bago pa man maging masakit na resibo ng ordinaryong pamilya ang pag-aalinlangan at pagkakamali ng gobyerno.